Satin lang! I am back as your host, I am Sean, and meron tayong bagong makakasama for today's episode. And her name is... Hello guys, I am your host, Mary. I am Dana. And quick recap lang from our last episode, meron tayong naging very special guest na si Dave. And sa today's episode naman is we will be having MJ. Okay. Sige, quick introduction from MJ1. Hello, I'm MJ. Okay. I-follow pa ng personal. So, anong strand mo? Ano? STEM. So, she's a STEM student. So, ngayon, ang podcast natin is all about our experiences nung nakaraang trip. So, unang-una, kamusta ka po? Ayos lang. Masaya. So, masaya po siya, guys. And, nandito ka. Yes! pero guys, anong experiences mo nung nag-enter? For me, masaya siya, tapos sobrang interactive. Kasi gumagawa tayo ng parang real life experience siya kung paano ka magbebenta. If this na, for example, like traditional learning lang, tinuturo talaga siya real life. Parang hands-on learning. Ilang araw na tagal yung enter? Parang 2 months, tapos every big month lang. Kapag, for example, in 1, di ba, 5 days makapasok. Yun, 2 days lang, minsan 2 days. Ito lang ako. Ano naging product niyo ng extra? Simple lang, food. Wala namang di kami gumawa ng mas makabagong product. Nagbenta lang kami ng food. Ang pinaka-focus namin doon is kumita ng pera talaga. Dun sa pag-focus niyo sa pagkita ng pera, ano yung ginano niyo na plano para ma-achieve yung maximum profit? Ginawa namin affordable yung mga food para sa student, para mas maraming bumili itong aming food, aming product. Okay, alam mo ba kung paano natin gagawin mas interesting to? Hindi. Introduce nyo naman yung card para masimulan na natin. Itong cards namin is, bubulot ka and every single one of them may question para sa'yo. Okay? Bulot ka naman malabas. First question mo, how did you handle rejection from customers? Hindi naman namin siya tinatake personal kasi positive naman kami na mas marami pang customer na dadating dun sa aming food. Paano yung hinahandle yung mga yung mga difficult or yung mga demanding na mga customers? Di ba, halimbawa, ngayon, nag-request sila ng ganyan. Hindi pa namin maibigay, pero pag nagbenta kami ulit, yung mga request nila, yung mga demand nila, doon namin sila gagawin para mas maraming bumili sa product. Okay. So, let's proceed to our next card questions. Bulot ka lang ulit. How did you deal with pressure or stress while selling? Parang tinahon ako naman ng stress. Siguro yung 3 pesos kasi stress. Joke lang. Para sa amin, hindi naman siya nakaka-pressure kasi nagbebenta lang naman kami. Pero halimbawa, habang nagbebenta kami, tapos hindi na kami nagkakaroon ng parang na kami nagkakaroon ng pressure. Kasi parang wala nang masyadong bumibili. Mas nagiging competitive kami na mas gandahan yung product namin para mas maraming. So, nabanggit mo na parang yung sa kita
So, nakaranas na ba kayo ng malugi kahit once na or twice? Hindi naman, kahit paano nababawi naman namin siya. Pero hindi consistent. Minsan malaki, minsan maliit. Ganun. Anong strategy no para makabenta? Ginagawa namin affordable yung aming mga product para mas maraming bumili. Lalo na ang aming target market ay ang mga students. Para naman sa ating last na hard question, is ulit na ba? Do you see yourself becoming an entrepreneur in the future? Why or why not? Ako, I'm planning to take financial management sa college. Parang gusto ko din mag-tayo ng mga business, for example, laundry. Gusto kong maging capitalist ko. Gusto ko mag-tayo ng 7-Eleven, gano'n. Kasi gusto ko talaga yung maman. Kailing ako sa pera. I mean, lahat naman yata tayo may sa pera na, pero... wow! So, based sa iyong experience dito sa podcast, okay ka naman ba? Do you feel any pressure right now? I don't feel